Sa bawat umaga, may bagong simula, bagong tanawin, bagong alaala. Kahit saan man tayo dalhin ng daan, basta't may pangarap tayo'y maglalakbay. Hindi kailangang bilisan ang bawat hakbang, enjoy lang ang journey. Hawakan ang sandali, tara, lakbay tayo. Sabay nating tuklasin ang ganda ng mundo sa bawat pagtingin. Kahit saan man, kahit gaano kalayo, basta't sama-sama, tara, lakbay tayo. May mga lugar na minsan lang makita, pero habang buhay sa puso'y mananatili. Isang larawan, isang ngiti, isang kwento, mga sandaling ating baunin sa pag-uwi. Kaya huwag matakot. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome back to my channel at nandito ulit tayo sa ating jogging track. Tirik na ang araw ngayon dahil 6:30 na or mag-aalas 7 na. Kaya medyo mainit na ang panahon. Pero kahit ganoon, dire-diretso pa rin at consistent ang ating paglalakad. At siguro nagtataka kayo kung bakit ako naka-headset, no? Kasi may pinakikinggan akong isang awit. At i-share ko sa inyo kung ano yung awit na aking pinakikinggan. Pero bago ko i-share sa inyo, gusto ko munang malaman nyo na yung awit na aking pinakikinggan ay ang awit na sarili nating likha. So yung awit na ito ay nalikha natin nung tayo ay nasa South Korea pa nang tayo nagtatrabaho ng 2011 hanggang 2015. So sabi nga, sa bawat awit, sa bawat likha ay may kwento. So ang kwento ng aking nalikhang awit ay patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Pero siguro nagtataka kayo bakit bigla-bigla na i-share ko sa inyo yung ako'y nakalikha ng awit. Ang background po kasi niyan, nung ako binata pa, marunong na po akong maggitara at nagigitara na tayo sa Bible study at umaawit na po tayo ng mga Christian songs. So nag-worship lead din tayo dati. Kaya naman po ay na-inspired tayong gumawa ng awit nang ako po ay nagtatrabaho sa Korea. At ang isang awit na yon, matagal ko nang ninanasa na maipa-record. Subalit sa dami ng siguro kabisihan natin ay hindi na natin nagawang ipa-record. Siyempre, alam naman natin na hindi rin basta-basta ang magrenta ng recording studio para maipa-record natin yung ating awit. Tapos siyempre magbabayad ka rin ng recording artist, no? Recording studio, pati yung mga instruments, pati pag-arrange nyon. Napakalaking gastos po, kaya hindi natin magawang maipa-record yung ating awit. Pero dahil may natuklasan tayong isang app na po pwede palang mai-record yung sarili mong kanta na para kang nagpa-record sa recording studio. So yun ang pinakikinggan ko at gusto kong i-share sa inyo yung maiksing bahagi ng aking awit. So bawat awit ay may kwento. At ito po ang kwento kung paano ko nagawa ang awit na aking nalikha nung ako pa ay nagtatrabaho sa Korea. Talagang napakabuti po at tunay ang kabutihan ng ating Diyos. Yan po ang title ng aking awit. Tunay ang kabutihan ng ating Diyos. Isang araw ako po ay na-ospital. 3 beses po ako nagpabalik-balik sa ospital sa South Korea dahil nag-shoot up yung aking BP. So ang BP ko po noon ay umabot ng
ng 200/120. So napakataas po. At dahil po dyan, yung veins ko sa loob ng ilong ko po ay sumabog or pumutok. So kaya po ang nangyari, wala pong tigil ang paglabas ng dugo sa aking ilong. 30 minutes po na hindi tumitigil yung paglabas ng dugo sa akin. Ang nangyari po nun, tumawag na po ako sa aking misis. At nasa isip ko po ay parang hindi na yata magtatagal ang aking buhay, no? Kasi hindi tumitigil yung paglabas ng dugo sa iyo. Parang iniisip mo, maubusan ka ng dugo at baka mamaya walang ka na lang ng malay. Kaya ang ginawa ko po noon, tumawag na lang ako sa aking misis at sinabi ko sa kanya, dumating na po sa puntong gano'n na sinabi ko sa kanya na, be, mahal na mahal ko kayo ng mga bata at kung ano man ang mangyari sa akin dito, tandaan nyo, gano'n, nakakaiyak, ano? Kumantong na po tayo sa ganon. Kaya nung makarecover po tayo, doon po tayo nakagawa ng awit. Nalikha natin yung awit kasi talagang napakabuti ng Panginoon. Dahil hindi niya po tayo pinabayaan. Bagamat 3 beses tayong pabalik-balik sa doktor, sa ospital, hindi naman tayo na-confine. Napigilan po yung pagdudurgo sa aking ilong. Ang ginawa po nila ay kinontrol po nila yung aking blood pressure. Yun po, no? Kaya nga hanggang ngayon inaalagaan pa rin natin yung ating sarili sa pamamagitan ng pag-walking para hindi na maulit yung mga ganung bagay. Kasi noon talaga tumaba po tayo ng gusto, wala tayong pigil sa pagkain. Katapos ng trabaho, siyempre pagod, o-order ng box ng chicken, tapos mauubos yung isang box ng chicken, tapos kakain pa ng nilagang itlog. Talagang high blood po ang kakalabasan ng ating lifestyle noon. Kaya mabuti pa rin ang Panginoon, napakabuti po ng Diyos na binigyan pa tayo ng isang pagkakataon para mabuhay. Doon po lumabas yung awit na ating nalikha, na tunay ang kabutihan ng Diyos dahil binigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon para makita pa natin yung mga susunod na pagpapala na ibibigay pa niya sa ating buhay. So guys, ipaparinig ko na sa inyo yung aking awit na pinakikinggan kanina at yung ikinukwento ko nga sa inyo, no? Pero bago ko iparinig yung nai-arrange ng AI, iparirinig ko muna sa inyo yung aking original version na sariling boses ko, no? Pero sana naman wag niyo pong okrayin ang aking sariling boses dahil hindi naman po talaga kagandahan ng aking ang boses sa pagkanta. Pero kasi kaya ko gusto ko pong iparinig sa inyo yung aking boses at yung nai-arrange ng AI para makita po natin kung ano yung diferensya kapag naipa-record natin sa artificial intelligence yung ating sariling awit. So pakinggan po natin. Kaya't kami umaawit ng papuri para sa'yo. Kaya't kami umaawit ng wagas na pagsamba. Kaya't kami umaawit, punong-puno ng pag-ibig sa'yo. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Kaya't kami umaawit ng papuri para sa'yo. Kaya't kami umaawit ng wagas na pagsamba. Kaya't kami umaawit, punong-puno ng pag-ibig sa'yo. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Tunay ang kabutihan mo, O Diyos. Ikaw lang ang pupurihin ko, Jesus. Sa buhay ko'y nananatili kang tapat.
pag-ibig mo'y walang hanggan. Tunay ang kabutihan mo, O Diyos. Pinatawad lahat ng kasalanan ko. Binigyan mo ng katuwiran ang buhay ko. Kaya naman ako'y malayang totoo. Dahil sa iyong biyaya, aawit ng papuri sa'yo. Dahil sa iyong pag-ibig, wagas ang pagsamba. Dahil kami malaya, ihahayag ang papuri sa'yo. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. So ano guys, narinig nyo ba? Di ba ang ganda, no? Alam nyo po, hindi po promotion to kung bakit ko isineshare sa inyo, no? Dahil wala naman pong bayad sa akin. Masaya lang po ako na maiparinig sa inyo na ang laki ng iginanda ng aking awit nang naiparecord ko po sa artificial intelligence. So, nasa sa inyo na kung gusto nyo ring gayahin or gusto nyo ring mapagandahin yung mga awit, eh may mga apps na po dyan na available. Nag-e-edit ng kanta. Natutuwa lang po akong ibahagi sa inyo kasi ang laki po ng iginanda ng aking awit. At siyempre nakakataba ng puso na mapakinggan yung awit mo ay naka-record na parang sa recording studio. Ang maganda kasi dito guys, yung sariling kanta na nagawa ko ay hindi naman nabago yung tono. Kumbaga sinunod pa rin ni AI yung sarili kong tono. Pina-enhance lang niya yung arrangement ng music, dinagdagan niya ng mga piano, dinagdagan niya ng parang violin, ganyan, para gumanda ng gusto yung arrangement. Kaya natutuwa tayo na ibahagi sa inyo yung aking awit na naipa-arrange sa artificial intelligence. So yun guys, nakaisang oras na tayo ng paglalakad at napakinggan nyo na rin yung aking awit. So dito na lang natin tatapusin na ating video at ako'y uuwi na. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, sana naman po ay mag-like, share and subscribe po tayo at i-hit na rin ang notification bell para man sa mga susunod na upload natin ay makagawa pa tayo ng mga ganitong klase ng video. So guys, sana nagustuhan nyo yung ating video. At ito po si Noel Travel Vlogs na nagsasabing minsan lang ang buhay, so let us enjoy life. Kaya't kami umaawit ng papuri para sa'yo. Kaya't kami umaawit ng wagas na pagsamba. Kaya't kami umaawit, punong-puno ng pag-ibig sa'yo. Panginoong Jesus, ikaw ang